Muntinlupa pahirapan ang pagkumbinsi sa ilang residente na lumikas habang hindi pa masyadong ramdam ang Bagyong Ruby. Nakatutok doon live si Cara David. Cara. Yes, Mel. Alam mo, ang Muntinlupa, halos lahat ng mga barangay dito ay nakaharap sa Laguna Lake. Ito yung dahilan kung bakit sinasabing flood-prone ang Muntinlupa City. Pero kanina, Mel, nag-ikot-ikot tayo dito sa syudad. May ilang mga residente kahit nakatira sila dun sa mga coastal areas, hindi raw sila lilikas kahit pa lumakas ang ulan dahil sa Bagyong Ruby. Nakabalot na ng plastik ang damit at gamit ng mga taga Santo Niño Aplaya sa Muntinlupa. Pero hindi para dalhin sa evacuation center, kundi para lang daw di mabasa kapag dumating ang bagyo. Hindi po ba kayo natatakot dun sa bagyo? Hindi naman po kasi humina daw eh. Ang nakikita ninyo dito ay ang lawa ng Laguna. Tuwing malakas daw ang ulan, umaapaw yung tubig ng lawa at pumupunta dito sa Barangay Poblasyon Santo Niño Aplaya sa Muntinlupa. Nung Bagyong Ondoy daw, umabot daw hanggang leeg ang tubig dito at dito hanggang dito daw sa kanilang mga bahay. Ngayong nagbabanta itong Bagyong Ruby na posibleng maapektuhan ang Metro Manila. Kinausap ko yung mga residente dito pero ang sabi nila wala raw silang balak lumikas. Ang gagawin na lamang daw nila ay aakyat sila sa second floor ng bahay na ito at doon magsisiksikan. Si Christy Cacao ang purok leader. Pilit siyang kinukumbinsi ng lokal na pamahalaan na lumikas pero... Kasi nung nakaraan ma'am nung Glenda, talagang hindi pa ho kami nakakaahon dahil ultimong mga bubong ho talaga. Tapyas pa kaya parang takot na ho kami na iwan. Sa halip, itinaas na lang niya ang mga gamit nila sa isang papag. Wala po kayong balak pumunta sa evacuation center? Taon-taon ma'am, hindi po kami nag-evacuate kasi ang inaano rin ma'am namin yung sitwasyon po dun sa evacuation. Halos sama-sama po, nakakaawa rin po yung mga bata. May ilang pamilya naman na sumunod sa utos ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon, mahigit 300 pamilya na ang nasa iba't ibang evacuation centers. Ang patuloy na abiso ng lokal na pamahalaan, lumikas na habang maaga. Dahil malakas man o mahina ang bagyo, flood-prone talaga ang syudad. Kami nagiging catch basin ng ng Cavite. Yan, yung mga matataas like Tagaytay. So kapag umuulan ng malakas, kahit hindi pa umuulan dito sa Muntinlupa, umuulan na sa parting Cavite. So nagkakaroon na ng pagtaas ng tubig sa amin. Nakahanda na rin ang kanilang relief goods at rescue equipment sakaling may kailangang ilikas sa gitna ng gabi. Alright, Mel, doon sa mga nagbabalak pa na lumikas, kung sakasakali baka magbago yung yung mga isip dyan po sa Muntinlupa, babasahin ko lang yung mga evacuation centers doon. Sukat Elementary School, Buli Covered Court, Alabang Elementary School at Muntinlupa Elementary School. Nakausap natin kanina yung lokal na pamahalaan at sabi nila mag-iikot pa rin daw sila doon sa mga coastal area sa Muntinlupa at pipilitin na kumbinsihin yung mga tao na lumikas na. Mel. Pero Cara, wala bang plano ang local government na forced evacuation dyan? Cara? Yun ang sabi sa atin kanina ng lokal na pamahalaan. Right now, voluntary pa lang yung evacuation. Pero kapag lumakas pa daw yung ulan, mapipilitan daw sila na mag-forced evacuation na. Dapat agad-agad na yan. Maraming salamat sa iyo, Cara David.